Aprobadong 12 billion investments ng PEZA sa unang 2 buwan ng taon at iba pang mga proyekto ating pag-uusapan. Kasama si Philippine Economic Zone Authority Director General Tereso Panga. Director General Panga, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali, Miss Nina at sa lahat ng iyong tagapanood. Sir, inaprubahan na ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang nasa mahigit 12 billion pesos nga na halaga ng investment commitments sa bansa sa unang 2 buwan ng taong ito. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung mga proyektong nakapaloob sa mga investment na ito? Well, yes, magandang balita sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Ang PEZA po sa pangunguna ng aming buting sekretary, si Secretary Fred Pascual, na siya rin nakaupo bilang chairman ng PEZA Board, nakapagtala na po tayo ng 12.096 billion pesos in approved investments for the first 2 months of the year. So yung breakdown po niyan, meron po tayong 16 na export manufacturing companies, 7 na Ecozone IT, ito yung mga IT locator companies po natin, isang facilities, 2 logistics, isang domestic market-oriented na enterprise at isang Ecozone developer po. Okay. Gaano naman kalaking halaga po ang inaasahang ma-generate mula po sa mga approved investments na ito? Well, yung ang performance indicators po natin are jobs and exports. So meron po tayong tinitingnan na close to 4,000 new jobs. Meron din ho tayong close to $700 million in annual exports. Ito po yung maidadagdag sa ekonomiya po natin once po mag-start ng operations itong 28 projects na newly approved by PEZA. Okay. Ano naman po yung halaga or katumbas na halaga ng exports ang inaasahan nyo po mula sa mga proyektong ito? Yun nga po, may mga close to $700 million mangyari nung nakaraang taon po ang PEZA nakapagtala ng mga 64 billion US dollars in exports. And so sa pamamagitan po ng bagong projects at yung patuloy na pag-ooperate ng ating mga export-oriented industries, maaari po nating ma-breach yung $65 billion in export sales. Ano po yung mga produkto or mga export products na ito? Yung bread and butter ng PEZA ay yung tinatawag nating manufacturing, so electronics lalo na po. So we have electronics as the biggest sector in the Ecozones together with yung mga IT investments. So ito po yung mga bread and butter po natin. Nandyan din po yung metals, transport, malaking potential because of yung entry ng electric vehicles. Okay. So ilang porsyento po ang itinaas ng approved investments ngayon kumpara po noong nakaraang or kaparehong buwan last year? Yung first 2 months ng 2024, yung 12.096 billion pesos ay 18.67% higher than the 10.195 billion pesos that we approved last year. Ang gustong sabihin po nito, mas mabilis at mas malaki po ang pumapasok na investments na ina-approve ng PEZA compared to last year. Okay. At para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ito po bang mga namumuhunan sa bansa or mamumuhunan ay mula po sa mga foreign trips ng Pangulong Marcos Jr.? Gaano po bang kalaking halaga ang target investments ng pamahalaan na maaaprubahan ngayong taon? Kung gagawin po nating basihan yung pagbisita ni Presidente sa iba-ibang bansa, masasabi po namin sa PEZA na easily nasa 43% ng mga total investments approved natin for last year, let's say 175 billion pesos. Out of that, 75 billion pesos yung ma-attribute po natin sa mga presidential visits sa Presidente. Ngunit ang pananaw po namin dyan sa PEZA, itong inaasahan namin na i-approve namin for 2024, which is 250 billion pesos, it doesn't have to be tied up to the presidential visits.
Kung tutusin po, lahat ng mga approvals po namin sa PESA, as an investment promotion agency, we can very well attribute this to the incumbent president. I think he's the salesman, the best salesman for the Philippines. Yung solid economic fundamentals po natin, yung mga bagong reforms natin to be able to attract more investments. Dahil po dyan, kaya po kami patuloy nakakapaghikayat po ng mga mamumuhunan dito sa Pilipinas. So ano na po ang aasahan ng ating mga kababayan sa mga susunod na buwan upang makamit po natin itong mga target investments natin ngayong taon? Well, patuloy tayong aggressive sa investment promotions natin, both outbound and inbound. Ito po mga biyahe ng Presidente, ang trabaho po namin is to do the follow-through. We also involve ourselves with investment missions abroad. And so because of that, we expect to be approving more projects. So pag inapprove kasi sa level ng PESA po yan, maasahan po natin na itong mga kumpanya na ito magsisimula agad ng kanilang commercial operations na kung saan ay ito po ay ready na mag-absorb ng mga new jobs para sa mga kababayan natin, including livelihood projects. So lahat po ito makikinabang po sa mga multiplier effects na na-achieve dahil sa mga economic zones sa buong bansa. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sir, mula po sa inyo dyan sa PESA. Sa hanay po ng PESA, we're into economic zone development. So basically, our program is to spread the creation of eco zones nationwide so that we can accelerate our countryside development. So patuloy po natin paigtingin ang ating ease of doing business, ang corporate governance, kasama ng digital transformation po natin, upang sa gayon ay lalo pa tayong mas maging competitive as we position the Philippines as an investment destination in the region. So katuwang po kami ng Presidente para sa layunin niya na sama-sama po tayong babangon para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras, Philippine Economic Zone Authority Director General Tereso Panga. Maraming salamat po.